Hello, good morning! This is Cora Sakdalan. Today, andito pa rin po tayo sa ating Santras Verona. Ito po yung community na ating Santras Verona. So, 100% non-flooded areas po ang ating Santras Verona. Malapit din po sa Tagaytay City and sa Nuvali along Santa Rosa Tagaytay Road. Silang Cavite lang po ang location nito, ating Santras Verona. And may mga available po tayo dito, mga house inlet package. Meron duplex, meron single detached, and then meron po mga 3 bedroom and 4 bedroom. Ayan po. So, ipakikita ko po yung ating mga sample ng ating mga model house para po dito sa ating Santras Verona. Ayan. So, ito pong ating Mariela model. Duplex type po yan. And then, Purenza model. Yan po ay 3 bedroom to toilet and bath. And then, ito naman pong ating Gisela model. 4 bedroom and 2 toilet and bath. And then, ito naman pong Caterina model. 4 bedroom, 3 toilet and bath din. And Orabella model, 4 bedroom, 3 toilet and bath. And then Luciana model, 4 bedroom, 3 toilet and bath with 1 powder room. And then itong ating Madea model. Ito po yung isa pinakamalaki din po, 179 ang floor area and lot area is 176 square meter ang pinaka-minimum. Ayan po. So, ito po is a complete amenities of division, itong ating Santras Verona. So, marami na din pong mga existing client na nakatira dito. So, ito po yung ating Luciana model. May 4 bedroom and 3 toilet and bath. Complete type na po yan pag turnover kay client. So, ito po is naka-ceramic tiles na yung ating ground floor. Ganon din po yung second floor. And then, meron po yung isang one powder room sa ground floor. And then, 1 toilet and bath din sa ground floor. Ayan. So, ang 3 bedrooms po nito nasa second floor. May balcony, dining area, living room. May family area din po sa ating second floor. Kaya complete type na po ito pag turnover kay client. So, ang wala na lang po dito yung mga built-in cabinet and yung mga furnitures and mga appliances. So, kung gusto nyo naman pong improve after na po ng house turnover, yung ating improvement. So, pwede po kayo magpalagay ng fence or ng gate after po na ma-turnover yung property. Ayan. So, ito pong ating video na ito, sample po ng ating turnover po sa ating mga client. So, ito po is na-video po natin na nag-turnover po tayo sa isang kliyente. Ayan. So, sa mga nagtatanong po, ano po ba yung mas maganda? Bank financing po ba or in-house? So, sa amin po, mas maganda pa rin po talaga yung bank financing kasi mas mababa pa rin ang interest ng bank financing. Yun nga lang po, dapat hindi po tayo maglalaps ng payment or liliktaw ng payment kasi mataas din po ang mga interest and penalty ng bangko. So, dapat po on time po talaga tayo sa pagbabayad. At ipa-priority po natin ang pagbabayad ng property once na tayo ay nagma-monthly amortization. Ayan po, ito yung master bedroom ng ating Luciana model. Ayan po, meron siyang bathtub and then ayan po is ayan, yan po yung pinaka toilet and bath natin. Ayan. Ayan po. So sa mga nag-i-inquire po, paano po ba ang process ng bank financing? So, ang ano po natin, simula sa reservation ng property, so siyempre titingnan po natin yung location ng property na kukunin natin. Ano po bang financing available dun sa ating kukunin na property? May Pag-ibig po ba? May bank financing ba? May in-house? So, kung ano lang pong financing, kasi kung ang plano po nyo ay Pag-ibig financing at tayo kukuha dito sa Santras Verona, so wala po tayo dito Pag-ibig. So, ang available po natin is bank financing at in-house financing kung ating papasok sa housing loan. Yun po. So, kung kayo po is, pasok naman yung salary natin. Let's say po, ang monthly amortization, sample lang po, no? Kunwari, 15 years to pay, and then yung ating monthly amortization is 50,000. For example, dapat po yung 50,000 na yun, dapat po is 30% lang na ating gross income. So, paano po makuha natin yun? So, 50,000 divide 30%, ang equal po niyan, 166,666. So, ibig sabihin po, ang gross income nyo po dapat ay nasa 166,000 para kayo makakuha ng monthly amortization na 50,000. Yung magiging monthly nyo para kayanin po nyo yung inyong monthly. Ibig sabihin, ito po ang required income kung ang monthly amortization po sa bangko ay 50,000.
Yun po yung requirement na income. Yung pinaka-gross niya, it was 166,666. Yun po ay kung kayo po ay married, so combined income po. Pero kung kayo po ay single, so sa income lang po ng isang borrower na single. Yun po siya. Kasi kung hindi po pasok dun sa salary requirement ng bangko, pwede pong hindi ma-approve or pwede pong sa long term tayo ma-approve. Let's say ito 10 years to pay. So pwede pong sa 15 years to pay kasi kung baka papasok na po sa 15 years to pay. Or kung hindi pa rin po pasok, baka na sa 20 years to pay papasok. Kung ang age nyo naman po ay hindi pa ganun hindi pa masyadong yung lagpas na dun sa edad ng bangko na nire-required po. Ayun siya. So, ganun po yung pagko-compute ng ating mga pang-financing kung paano po tayo makwalify. At syempre, dapat wala din po tayo mga na-back out na mga property or mga car loan or wala tayong CMAP sa bangko para tayo ay ma-approve po sa bank financing. Ayun po, maraming salamat. Sana po makapag-invest po kayo dito sa ating San Trasperona. So, kung kayo po ay interested, tawag lang po kayo sa number ko. Andito po yung number ko. Thank you po!